Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to it's. Ngayon po ay araw po ng Huwebes, ikalawang araw sa buwan ng Oktubre taong 2025. At nako, usong-uso na naman po ang boljakan dito po sa social media. Ito muna pag-usapan natin. Sabi po ni Trillanes, etong si Duterte, etong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi dapat kaawaan. Kasi dun sa sa Senado ay nagpasa po sila ng resolusyon na humihiling dito po sa ICC na baka pwede naman matanda na si Tatay Digong, hindi na nga siya makalakad at natutumba na nga siya, nauntog na nga siya eh. O, sabi ng mga DDS. So baka pwede naman, humanitarian consideration naman, ICC naman. Baka pwede naman. Pauwiin nyo na lang itong si former President Duterte at baka pwede doon na lang siya sa bahay niya, doon sa greenhouse. At least nandun po siya, may magbabantay sa kanya at nasa kulambu po siya kasi di ba si former president lagi may picture na nasa kulambu eh. At least doon po sa Davao meron po siyang kulambu at simple lang po kinakain niya, tuyo tapos yung mga gulay kasi dito sa sa ICC panay steak, panay ano ba pagkain sa ICC? Baka naman panay steak ang pinapakain niyo, panay bulalo. Kaya tuloy yung former president namin ay nangihina na. Baka naman panay steak ang pinapakain niyo diyan. Pakainin niyo ng nagagalit na nga si sila Pulong Duterte at Basti Duterte at Sara Duterte. Bakit hindi niyo siya pinapakain ng tuyo? Kasi mabaho daw yung tuyo. Baka pati sa kapitbahay niya maamoy. O pag dito siya sa Pilipinas, kahit pa paano mababantayan siya. Meron siyang kulambo, hindi siya lalamukin. Tapos makakain siya ng gusto niya, mga tuyo, gulay, simpleng pagkain. Kasi sabi ng mga didili, simple lang daw eh. Di ba may picture pa nga si Bongo doon may picture talaga naman sabi ko sa inyo napaka-simple mamuhay. Pero peke pala yung picture. Yung picture pala, yung pag binuo mo yung lamesa, may lechon, may crispy pata, may lechon kawali, walang pinicture lang ni Bongo. Yung gulay, saka yung isda, saka yung tuyo. Talaga to si Bongo, rin to pa-epal din. Wala rin sa ayos eh. Hindi daw dapat kaawaan si Duterte. Di ba panay drama nga yung mga senators doon sa sa Senate. Nagkwento pa nga si Bato de la Rosa, yung tatay niya raw. Gusto raw umuwi dun sa Davao, hindi niya pinayagan kasi nahanap daw ng NPA. Hanggang namatay na lang yung tatay niya na hindi man lang nakauwi, so nalulungkot daw siya. At ayaw niya daw mangyari yun kay Duterte na itinuring niya na pangalawang tatay. Kaya ito yung mga si Bongo, Robin Padilla, si Pastor 10K, mga nagsalita po doon sa sa Senado at na-approve naman. Nanalo po ang botong yes doon sa kanilang resolusyon. Pero kung ako kay Bato sa kay Bongo, hindi ko na papauwiin si Duterte para masaya kami pag next year. Di ba? Kasi susunod naman si Bongo sa si Bato de la Rosa ba't pauwiin mo pa yan? At least tatlo kayo, masaya kayo. Di ba? Sabi ko nga doon sa isa kong video, mas masaya kasi makakapag-tong it's kayong tatlo. Pag dalawa lang kayo ni Bongo doon, anong laro niya? Bato-bato pick lang. Boring yun. Di ba? Kaya sabi ni Trillanes, ito muna, sabi dito, kapag nagpapatay ka ng libo-libong Pilipino, dapat magdusa ka. Grabe Nanindigan si dating Senador Antonio Trillanes IV na hindi umano dapat kaawaan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon 80 anyos at mahigit kalahating taon nang nakakulong sa detention facility ng International Criminal Court o ICC dyan po sa The Hague. Kung gaano kasiga itong tao na ito noong presidente siya, kung gaano kabastos ito, tapos ngayon kakaawaan natin? Hindi ganoon, sabi ni Trillanes. Negative yun, sabi. Negative, hindi pwede yun. Tapang-tapang nito, yabang-yabang nito Diba, pasiga-siga ito dati. Bastos pa Tapos ngayon, nakakawaan ninyo. Yung sabi ni Trillanes yun, hindi ako nagsabi nun
Diba? Kasi inirekomenda ng ICC prosecutors ang pagsasampa ng 3 bilang ng mass murder as crimes against humanity laban kay Duterte kaugnay sa kanyang nationwide drug war at mga pamamaslang umano sa Davao City noong siya pa ang alkalde. So, paano kay Trillanes? Hindi pwede. Kasi kung nagpapatay ka ng libo-libong Pilipino, dapat magdusa ka. So, kung kasama siya dun sa mga bumoto, ang bumoto niya, no. Kasama nila Antiveros, Bam Aquino, at ni Kiko Pangilinan. Ayan mga kababayan. Ito pa, isa pang matindi dito. At siguradong iiyak. Ito mga DDS dito. Ito may post po. Ito si Jesus Falsis. Ito po yung abogado kinasuhan ni Chis Escudero ng disbarment case. Marami po nag-react ng mga abogado. Bakit kinasuhan ito ng disbarment case si Chis Escudero? Pangit daw yun. Hindi raw yun na karapat-dapat bilang mga abogado. Wala eh. Talagang na si Chis Escudero eh. Sa dami niyang kinakaharap na mga issue sa kanya, siguro kaya wala, binabanatan niya yung mga kritiko niya. Pag ganyan, kayong mga senator o kung sino man kayo mga nandiyan sa public service, kung kayo nagiging balat sibuyas na at masyado na kayo nasasaktan, kapag nasaktan kayo, iiyak kayo, tapos magdidemanda kayo, pag ganon, magsilayas na lang kayo. Umalis na kayo sa pwesto nyo. Kasi hindi ganyan, hindi dapat balat sibuyas unang-una. Kayo po ay swelduhan ng taong bayan. Hindi naman kayo pribado eh. Public servant kayo. So dapat kayo, kapag kayo sinisita ng taong bayan, dapat ang gawin ninyo ay magpaliwanag kayo. Hindi yung iiyak kayo, tapos pag wala na kayong palusot, magdidemanda kayo. Anak ng teting kayo. Kung ayaw nyo ng kayo pagsabihan o pansinin o sitahin, magmabuti kayo. Ayusin nyo yung paglilingkod niyo. Pero kung marami kayong issue, lalong-lalo ng issue ng pagnanakaw, hindi naman pwede tatahimik ang taong bayan. Kinakailangan magsalita. Tapos pag nagsalita, magdidemanda kayo. Gusto nyo, ang isusulat lang, mabubuti, yung magaganda. Pag pangit na, magre-react kayo, magagalit kayo, magdidemanda kayo, walang hiya. Magsilayas na kayo dyan. Diba? Ito. Etong si Jesus Falsis ay nag-post ng isang interview. Ito si Richard Darian. In-interview pala si Justice Antonio Carpio. Doon sa interview, natanong si Justice Antonio Carpio tungkol kay Marcoleta. Sabi ni Richard Darian, is Senator Marcoleta considered a legal luminary in the calibers of lawyers? Where does he belong? Ito raw si Senator Marcoleta ay talagang magaling sa usapang legal. Kumbaga nasa mataas na level. Sa mga kalibre ng mga abogado. Sa tingin ninyo, Justice Antonio Carpio, saan ba nalalagay itong si Marcoleta? Kasi bilib na bilib ang mga DDS dito eh. Lalong-lalo na yung mga keyboard warriors ng mga DDS, bilib na bilib dito kay Marcoleta. Ngayon ito natanong Justice Carpio, sa tingin nyo ba, anong klaseng kalibre itong si Marcoleta? Sabi ni Carpio, he belongs to the lowest rank. Aray ko po. Ang sakit naman nun. Ang sakit. Grabe naman yun. He belongs to the lowest rank. Siya ay nabibilang doon sa pinakamabababa. Grabe naman si Justice Antonio Carpio kay Marcoleta. Marami na magagalit na didilis niyan sa inyo. Justice Carpio. At si Richard Darian, madadamay ka rin. Sa kalibre ng mga abogado, saan daw siya nabibilang? Doon daw siya pinakamababa. He belongs to the lowest rank. Akala ko ba magaling to? Sigurado mag-react na naman ito mga didilis, yung mga keyboard warriors niya. Yung isa niya si Cathy Bunag, sino-sino pa si Jason sa yung mga borateros yan, mag-react po yan. Bilib na bilib sila kay Marcoleta, yung pala. Antingin ng magagaling na abogado katulad ni Justice Antonio Carpio, ito daw si Marcoleta ay nabibilang doon sa mga pinakamababang ranggo ng abogado. Naku po. Ano to, pang notaryo?
Oy, sorry po. Baka ma-misinterpret nyo ako na pag nag-notaryo ay lowest rank na po. Hindi po. Kasi, para pong ano yan parang sa civil engineer, kapag hindi ka lisensyado, mababa lang yung pwesto mo. So, pero pag abogado ata, ewan ko kung pwede ba mag-notaryo yung hindi pasado sa bar? Hindi naman pwede, di ba? Pero kapag notaryo na lang, peke pa. wala na talaga. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin. Kung ano yung lowest rank. Kasi grabe naman yun. Ang sakit naman nun. Nakakadurog naman ang kaluluwa yung sinabi ni Justice Carpio. He belongs to the lowest rank. Pinakamababang uri ng abogado. Grabe, pagagalit na naman yun. May makikita na naman ako sigurado mga picture na ito ng bulldog na nakabarong. Nagalit na galit. Sigurado yan. At magwawala na naman siguro yan. Doon sa Net 25 kasama ng dalawa niyang alalay doon. Yung dalawang alalay niya sa Net 25, ano rin yun bilib na bilib kay Marcoleta. Pero grabe Oh. Sa kalibre ng mga abogado, saan ba nabibilang si Marcoleta? Sabi ni Justice Antonio Carpio. Siya ay nabibilang sa pinakamababang uri ng abogado, lowest rank. Sakit. Masakit yun. Masakit yun para sa mga didilis Sigurado, mag-react po yung mga yan at lulusubin. Yung mga keyboard warriors ng mga Duterte, sigurado, patay kayo, Justice Antonio Carpio. Babanatan kayo ng mga yan. Pero yung sabihin nyo ba naman na pinakamababang uri, kasama siya sa pinakamababang uri na abogado, ang galing-galing ang galing-galing ba? Lagi nga nangaaway dun sa Senado. Tapos yung pala, lowest rank. Nako. Magagalit na naman yan. Baka makalbo ito sa galit. Pag ito nakalbo sa galit, lagot kayo. Kasalanan nyo yan. Pero inyo, hindi pala ito ka-level ng mga yung magagaling na abogado katulad ng mga abogado ni mga Fortune. So wala pala siya sa level ng mga Fortune. Sa level ng mga iba magagaling na abogado dito sa atin. So ibig sabihin wala pala siya doon. Doon siya sa nabibilang siya doon sa pinakamababang uri. Grabe. Magsasalita ito, magwawala ito sigurado dyan sa Net 25. Ayan ako. Baka naman magsumbong sa Senado to. Ipagtanggol niyo ako. Sabihin na naman dun sa mga sa mga namumuno sa Senado. Ipagtanggol niyo ako. Tinitira ako ni Justice Carpio at ni Richard Didarian. Bilang mga senador, dapat pinagtatanggol niyo kami. Ganun yung sinasabi ni Joel Villanueva, di ba? Saka ni Jingo Estrada, saka ni Chis Escudero. Dapat pinagtatanggol niyo kami. Kasi tinitira tayo dito. Ewan ko magaganon siya sa Senado. Pero grabe talaga. Sakit nun Sa kalibre ng mga abogado, saan siya nabibilang? Si Marcoleta? O doon daw, sa pinakamababang uri, lowest rank. Aray ko po. Grabe naman yun. Iyak sigurado mga didilis nito. Iyakan yan. At ito pa mga kababayan, pumalag naman ang ilang kongresista sa mga itinakdang kondisyon ni Vice President Sara Duterte bago siya marap sa budget plenary deliberations ng Kamara. Kasi merong budget hearing para po sa Office of the Vice President. Pero bago daw siya pumunta doon, meron siyang kondisyon. Wow. Ibang klase talaga yung mga level na ito, mga DDS na talaga. Pero ikaw na yung bibigyan ng budget. Budget mo yan Ipagtatanggol mo lang, i-defend mo lang yung budget. Parang nag-aaral ka lang may thesis ka. Gumawa ka ng thesis para ma-approve, para pumasa ka, para maipasa mo yung thesis, kailangan depensahan mo. Parang budget din yan. Humihingi ka ng budget, didepensahan mo yung budget. Tapos, ibang klase. Kinakailangan merong kondisyon. Aba,
Sabi ko sa inyo, kakaiba itong ating vice presidente. Paano ko naging presidente pa to? O di mas lalo na. Vice president pa lang yan, ang dami ng demand. Oh, ano ba sinabi rito? Basahin nga natin. May sulat siya eh. May sulat siya kay Honorable Swansing. Ito kasi yung chairman ng, House Committee on Appropriation. Sabi niya, it has come to my attention that the Office of the Vice President o VP Budget of 902.895 million pesos has been deferred due to the committee's insistent that I attend the plenary deliberations. Okay. So hindi pa po natutuloy, naka-defer kasi nga hindi siya nagpapakita, kailangan pakita siya. Oh, I am prepared to attend. Oh, attend na ako. However, ito na yung kondisyon. Parang si Kibuloy. Nung iniimbitahan siya sa Senado, ang dami niyang kondisyon, 13. Ito naman, may kondisyones din. O sabi niya, however, I am seeking the following. Unang-una, the House of Representatives demand the attendance of President Marcos for the 27.3 billion peso budget deliberation of the Office of the President. Okay, attend ako. Pero, kapag pinag-usapan na ang budget ng Office of the President, dapat nandun din si Presidente Bongbong Marcos. Grabe. Matindi talaga to. Ibang klase ang level nito. Ibang klase level nito. Gusto niya, umattend daw si Presidente Marcos dun sa budget hearing. Kapag umattend daw si Presidente, attend din daw siya dun sa budget hearing ng Office of the Vice President. Vice President pa lang po yan. Siguro pag naging Presidente yan, patay kayo dyan. Pero yung mga utusan mo, Presidente, para bang sinasabi, paatinin niyo mo ng Presidente bago ako. So, ano yung feeling mo? Mas mataas ka sa Presidente? Wow. Wow. Grabe, boy. Ibang klase. Number 2. Alternatively, I will attend if the Committee on Good Government and Public Accountability will produce before the plenary schedule a Department of Justice DOJ document confirming that the Immigration Lookout Bulletin order for the following OBP personnel has been lifted. Ito. Sabi niya, attend ako. Kung itong Committee ng Good Government and Public Accountability, maipapakita niyo sa akin, na inalis na ang Immigration Lookout Bulletin dito sa mga pangalan na nandito. Sino? Attorney Zuleika Lopez, Mr. Lemuel Ortonio, Attorney Rosaline Sanchez, Attorney Sunshine Chari Fajarda. Nakayan nga natin, makita. Yan o. Miss Gina Acosta, Miss Julieta Villa del Rey, Mr. Edward Fajarda. Attend daw siya kapag nalift na ang lookout bulletin dito sa mga OBP personnel. Grabe. Grabe naman ito, Una, pa-attendin daw si Presidente Marcos sa hearing ng Office of the President. Tapos ito, pag napakita niyo sa akin na nalift na itong lookout bulletin dito sa mga tauhan ko, sige, a-attend ako. Please let me know by written communication how you wish to proceed. Thank you for your attention to this matter. Grabe. Ikaw na humihingi ng budget, ikaw pa maraming demand. At yung mga demand mo parang imposible. Parang yung demand ni Kibuloy nun, imposible. Aba, ang kapal na mukha. Grabe naman ito. Wow. Kung ako dito, huwag nyo nang bigyan ng budget yan. I-defer nyo nang i-defer. Bakit kayo susunod sa kanya? Parang imposible naman yan Magdidemand ka? Ikaw yung humihingi ng budget, magdidemand ka ng ganyan? Ang kapal naman ng face. Grabe naman yan. So yan mga kababayan. Kung ako, i-defer na ng i-defer, huwag nyo aprobahan. Total, sabi naman niya, kaya niya maglingkod kahit walang budget. Wala na. Wala na ata talagang gana magtrabaho to.
Hinihintay niya na lang yung elections. Wala na. Alam nyo, sa tingin ko napapansin ko, wala na siyang gana magtrabaho. Ang ginagawa niya na ay nag-ready siya para sa election sa 2028. O kaya naman, hindi niya napaabuti ng 2028, talagang nagsisikap sila para pumwesto, agawin itong kapangyarihan kay Presidente Bongbong Marcos. Diba, may nabalita nga, naku, na hindi lang nag-materialize. Palpak. So ayan mga kababayan, ibang klase. Pero may ikaw na yung nangingi ng budget, ikaw pa yung merong demand, may kondisyones. Wow. Ibang klase. So ayan po mga kababayan yung ating update. Grabe na to. Talaga na ang gulo-gulo na ng Pilipinas. Ang gulo na talaga ng Pilipinas, Lord. Tulungan mo naman kami. Tapos, nakakalungkot pa. May lindol, may bagyo, may baha. Lahat na pong ata ng masamang pwede mangyari sa bansa natin. Ito na. Grabe na talaga. Alright, so yun lang po muna ang ating update. Basta tutok-tutok lang po kayo dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang balita, ingat po tayong lahat. God bless po.